Bago pa tayo ipinanganak, bago pa may bundok, dagat, o ulap, nandoon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Isipin mo yon. Wala pa ang mundo, pero siya nandoon na. Hindi bilang isang ideya, hindi bilang isang panaginip, kundi bilang isang persona, buhay, kumikilos, at may kapangyarihan. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha kung wala siya. Pero heto ang mas nakakagulat. Ang salita ay naging tao at tumira sa piling natin. Ang Diyos na hindi natin kayang arukin ay siya mismong lumapit. Hindi siya dumating bilang hari na may koronang ginto, kundi bilang sanggol sa sabsaban, isang batang lalaki na lumaki sa ordinaryong bayan na tinatawag na Nazareth. Naglakad siya kasama ng mga tao, nakisalo sa kainan, umiyak, tumawa, nagtrabaho, nagmahal, at higit sa lahat, nagliwanag sa gitna ng kadiliman. Ang liwanag ay kumikinang sa kadiliman at hindi ito kayang talunin ng dilim. Pero sa totoo lang, hindi siya agad nakilala ng mga tao. Dumating siya sa sariling bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Parang ganyan pa rin ngayon, di ba? Ang kanyang presensya ay patuloy na narito sa gitna ng ating gulo, ingay, at takot. Pero marami pa rin ang hindi nakakakita. Pero sa mga tumanggap sa kanya, sa mga naniwala sa kanyang pangalan, ibinigay ng Diyos ang karapatang maging anak ng Diyos. Hindi dahil sa dugo o sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Ito ang ating pag-asa, na ang salita ay hindi lang Diyos na mataas at malayo, kundi Diyos na malapit. Nakikita, naririnig, nadarama, at ngayon iniimbitahan kanyang makilala siya. Ang tanong, handa ka na bang sumagot? Ano ang tinuturo ng Bible story na ito tungkol kay Kristo? Ipinakilala dito si Jesus hindi lang bilang guro o propeta, kundi bilang ang salita at mismong Diyos. Siya ang nasa simula pa lang. Sa pamamagitan niya, nalikha ang lahat. Pero higit sa lahat, siya ang liwanag na dumating sa mundo para gabayan tayo mula sa kadiliman. Hindi siya nanatiling malayo. Siya mismo ang lumapit. Ang salita ay naging tao. Ang Diyos ay naging tao para makasama natin siya, maramdaman natin ang presensya niya, at makilala natin ang tunay na liwanag. Ang kwentong ito ay paanyaya. Kilalanin mo siya. Kilalanin mo si Jesus bilang Diyos na naging tao para sa iyo. Maranatha. The Lord is coming soon.